Hi, this is Mr. Basita. Pag-uusapan natin today ay ang tungkol sa issue ng same-sex marriage. Marami sa ating mga kababayan ang tumututol dito. At meron din namang ilan na pumapabor. Gumawa ang aking grupo ng interview sa ilan nating mga kababayan upang malaman kung ano ba ang kanilang magiging reaction sa issue ng same-sex marriage. Tara, pakinggan natin ang kanilang mga saloobin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon po ay kakapanayin natin ang isa sa kapitapitagang guidance counselor ng Balibago Integrated High School. Wala iba kundi si Miss Rose Laguna. Hello po, ma'am. Hello po, Miss May. Good afternoon. Ano po ba ang ating pag-uusapan ngayong hapon? Dito po, ma'am, na-open niyo po tayo lahat. Actually po, pag-uusapan po natin ngayong hapon ay yung tungkol sa same-sex marriage po. Ano po ba ang inyong masasabi sa topic na ito? Kayo po ba ay pabor o hindi pabor sa same-sex marriage po? Ang pagpapakasal ng dalawang tao ayon sa pagmamahalan, regardless of sexual preferences, ay isang napakalaking desisyon at kapuri-puri sa ating mga Pilipino kasi napakataas ng ating pagtingin sa salitang kasal. Kaya naman kung ang itatanong mo sa akin ay about marriage, sasabihin ko sa iyo na ako ay sang-ayon sa pagpapakasal ng dalawang taong nagmamahalan. Pero dahil ang tanong mo ay same-sex, alam naman natin na dito sa Pilipinas, hindi pa ganun kalawak ang pangunawa ng nakararami tungkol dyan. In my own personal opinion, dahil ako ay isang educator, isa ako sa nagpapaliwanag na ang pagkakapantay-pantay ng karapatan ng tao. So, masasabi ko na pabor din naman ako kung talagang ang kanilang pagmamahalan ay kinakailangang maging katotohanan o maging legit sa paningin ng tao at sa paningin ng Diyos. Although meron akong pero kung ang pagbabasihan natin ay ang kaalaman na ibinamalas o ipinahiram sa atin ng ating mga matatandang ninuno, sa palagay ko, marami sa ating kapwa Pilipino ang hindi sasang-ayon sa aking idea. Kaya nga lang, binanggit ko sa iyo kanina, being a guidance counselor, ang unang-unang tungkulin ko ay hatiin ang karapatan, bigyan ng pagkakataon ng bawat isa na may pahayag ang sarili nila ayon sa pagtanggap ng tao sa lipunan. At dahil ako ay malimit, nagbibigay ng mga panukala tungkol dyan sa pagkakapantay-pantay ng karapatan, lalo-lalo na sa ating mag-aaral, yun, binanggit ko na kanina, hindi ako hadlang sa pagpapakasal ng dalawang taong nagmamahalan, regardless of sexual preference. Yan, kasagutan po yun. Ma'am, karagdagang tanong po, ma'am. Ano po ba yung advantages ng same-sex marriage po sa inyong opinion? Sa aking opinion, siguro ang isa sa mahalagang dulot ng pagpapakasal ng dalawang tao ay unang-una yung satisfaction ng kanilang sexual needs, di ba? Kung minsan, para maging legal ang ating paglalambingan, ganyan, paghaharutan, paglalambingan, kinakailangan talaga may basbas ng kasal, no? Pero, sabi ko nga sa'yo, hindi lang yun. Minsan yung katibayan na kayong dalawa ay talagang nagmamahalan, pinakita mo sa papel, no? Kasi ang pagpapakasal para maging legal, kailangan kasi dumaan sa papel. At ang sabi mo nga, ang pagpapakasal ng dalawang taong to ay may basbas ng legal na pamamaraan. Siguro yun yung isa sa pinakamalaking advantages bukod sa paghahati ng kayamanan kung meron man sila, no? Kasi nga, ang kasal ay legal. So kapag kayo ay mag-asawa, isa ito sa pinakamalaking factors na nadudulot ng kapanatagan ng iyong loob na itong lalaking aking pinakasalan o babaeng aking pinakasalan ay magiging akin at magiging kasama ko. Yun nga lang,
hindi na akma yata yung salitang till death do us part kasi ngayon ang dami-dami ng nagpakasal pero nagkakahiwalay at sa may iba't iba naman ng dahilan. Pero yun nga, gaya ng sinabi ko sa iyo, ang advantages na nakikita ko sa pagpapakasal ng dalawang tao ay yung kapanatagan na sila ay legal na magkasama dahil sila ay itinuturing na mag-asawa. At syempre, yung satisfaction niya, yun nga yung binabanggit ko sa iyo kanina, na tayo ay may mga pangangailangang sexual na kinakailangan kung papalit-palit ka kasi ng partner, malimit, may nakukuha pang sakit. Pero kung ikaw ay kasal na, dapat alam mo na ang faithfulness, mapunta lang dapat sa iyong kapareha. Napakagandang kasagutan mo naman. Dahil po dyan, meron po ulit ako karagdagan po. Tuwing maganda ang sagot ko, dadagdagan mo ang katanungan. Ganun po talaga lalo natin kukungkatin ang inyong pang mga Ayan. naitatago mga kaalaman. Talagang tagon-tago ito, mga. Okay. Bali, dahil sa sinabi niyong advantage ng same-sex marriage po, sa palagay niyo po ba dito sa Pilipinas, maging legal ang pagpapakasal ng same-age po? Same-sex. Actually, dinadaan na ngayon sa proseso. Sa katunayan, marami na nagsampa ng ganyang panukala sa ating batas. Ang iba nga ay ibinasura na ng Korte Suprema sapagkat nagkamali sila ng proseso kung paano ang pamamaraan na gagawin nila para maging legal na ang ipapakasal ng dalawang tao na may kaparehong kasarian dito sa Pilipinas. Pero hindi naman sumusuko ang LGBTQ group para ipaglaban ang kanilang karapatan. No? Opo. Sa mga religious group po ma'am, kasi di po ba ma'am, na banggit niyo rin po before, na kayo po ay lumaki sa madre. Katunayan yan, para tayo ma'am, na lumaki tayo sa mga madre. Sa paniniwala o sa kanilang mga turo, they believe in homosexuality is wrong. Would this be pressure them to recognize homosexual couples or accept marriage of gay and lesbian couples? Sa palagay ko, hindi nila kailanman matatanggap ang pagpapakasal ng dalawang tao na may parehong kasarian. Kasi according to them, sa Biblia, ang nilikha ng Diyos ay babae at lalaki lamang. Hindi nga ba sa Genesis, no, sa ating Biblia, sa unang before Christ pa yata yun, nakasaad doon na ang babae ay hinugot lamang sa tadyang ng lalaki. At ito nga ay sa katauhan ni Adan at ni Eva. Kahit sa book of our history, kahit pa ito ay may katotohanan o wala, sa fictions o kung ano pa man, si Malakas at si Maganda ang unang mga tao sa Pilipinas o sa mundo, no, na nakilala natin. Parang walang sinabi doon na may bading na kasama sila. Kaya, so sa palagay ko ma'am, talagang sa religious group, in behalf o siguro yung Catholic po ako, kaya siguro ako ang sasabihin ko lang, karamihan, lalo-lalo na sa mga Katoliko, ay hindi sumasang-ayon, no? Dito sa paliwanag na ito. Pero, ayun nga, naririnig ko, marami na daw po ngayon na nasa kumbento na, ayan, yung mga madre, marami na rin tomboy, sa pari naman, marami na din daw bakla. Pero ang maganda po sa kanila, kahit na meron po silang ganung nararamdaman o ganung pananaw sa kanilang pagkatao, nagagawa nila ang kanilang tungkulin bilang isang lalaki at bilang isang babae. Yun naman po ang mahalaga, di ba? Sa preference kung paano mo tingnan ng iyong sarili bilang isang, ayos-ayos na pagkatao, meron ka, yun naman talaga yung mahalaga. Palagay ko, wala namang bakla o tomboy na hindi nagiging kapaki-pakinabang. Mga din yan, mga kapwa-tao din natin. Opo. So, ayun, kagaya ng binanggit ko kanina, sa religious group siguro na against sa homosexuality, sa tingin ko po, mahihirapan silang tanggapin ang ganitong panukala. Opo. Paano naman po sa ating mga tagapakinig? Ano po ang inyong masasabi sa same-sex marriage? O ano ang inyong pinaka-recommendation? Ayan. So, para po sa lahat ng mga nakikinig, siguro po, respeto lang sa bawat isa ang susi upang tayong lahat ay magkaunawaan, lalong-lalo na ang pagtingin natin sa ating kapwa. Hindi sukatan ang panlabas na anyo o di kaya ay antas
na isang tao sa lipunan para masabi na siya ay mataas o siya ay mababa. Sa totoo lang po, lahat tayo sa paningin ng Diyos ay pantay-pantay. Kaya naman kung gagawin po natin ang mga inaasahan sa atin, ang mga taong nakapaligid sa atin, lalo-lalo na yung mga taong nagmamahal sa atin, sa palagay ko wala nang mag-aaway, wala nang magkakagulo, wala nang tingin na madidiscriminate ang bawat isa sapagkat pare-pareho lamang po tayong nilalang, may buhay at may karapatan na ipaglaban ang ating kinabukasan para sa maunlad na bayan. Yun lamang po at sana ay nagbigay ng kaunting kaalaman ang ating pag-uusap na to, Ms. May, sa iyong klase, sa iyong mga guro at sa iyong mga sa mga kaklase mo na nakikinig ngayong hapon o umaga o ngayong araw. Maraming salamat po at magandang buhay. Magandang buhay po sa ating lahat. Salamat po, Ma'am Ladrina, sa inyong oras at makakaasa po kayo na iyan ay aking maipararating sa ating mga taga. Thank you so much po. Okay. Question number 1. If we oppose same-sex marriages, should we support civil partnership? For me, as part of LGBTQ, yes. Kasi, kumbaga, yun naman i-party po ng lipunan natin. Pero syempre, yun pa rin po ay alinsunod pa rin sa magiging batas po na ipapasa sa Senado. Pero kung halimbawa man, ang pangkalahatan po na nakaupo ngayon ay hindi sila sang-ayon doon, ay maaari naman po natin na sundin yun kung ano man po yung naisabatas. Okay. Question number 2. Are same-sex marriages different from heterosexual marriages? For me, oo. Kasi syempre, magkaiba naman ang same-sex marriage sa heterosexual. So, di ba, pag sinabi natin heterosexual, yun yung opposite sex, while the same sex ay yung boy to boy, then girl to girl. So, syempre, malaki yung difference nila pagdating sa relationship, lalo na dun sa pagsasama. Kasi ang opposite sex, meron silang pagkakaintindihan, while dito sa same-sex marriage, kumbaga may diverse thinking sila na pag sinabi natin na opposite sex, syempre, yung thinking nila it's same, while the other, the hetero na tinatawag po is, kumbaga, syempre, iba naman yung thinking ng babae at thinking ng lalaki. Pero kung pag sa susumahin, kumbaga, it's part of our civilized nature, which is, yun nga po, kumbaga, kung anong pagmamahal at relasyon ng opposite sex, ganun din naman po meron sa same-sex marriage. Okay, question number 3. How do laws that limit marriage to heterosexuals affect gay and lesbian people? Kumbaga, hindi naman siya nagkakaroon ng epekto sa same-sex marriage kasi kumbaga yung sa opposite sex naman talaga is yun naman po yung pinakang kumbaga lalo sa Pilipinas yun ang pabor yung opposite sex, while the same-sex marriage is hindi naman pa talaga siya na isa sa batas dito. Hindi naman siya magiging makaka-apekto dun sa same-sex marriage kasi may iba naman tayong batas para sa mga opposite sex. Well, meron din naman na batas para sa mga same-sex marriage, pero hindi pa ganun talaga siya fully na isa sa batas na pwede na talaga dito sa Pilipinas, hindi katulad sa ibang bansa. Ayun. And the last question is, some say that same-sex marriage is better because it will reduce population growth. Do you agree with this view? Why? Hindi. Kasi kumbaga, hindi naman yun yung same-sex marriage yun yung magpapabagal ng populasyon dito sa Pilipinas eh. Para kasing ginagawa, lang, parang second choice. Oo, di ba sasabihin nila, ano ba yung dumadami, hindi naman nanganganak. Ayun na nga yun. So, kumbaga, party yun ng ng lipunan. Ang pagdami ng populasyon. Kasi syempre, bakit meron bang batas dito na nagsasabi na sa isang pamilya kailangan isang anak lang? Di ba? Wala. So, hindi makaka-apekto yung same-sex marriage or magaan sa
opposite sex na mapapabagal natin yung populasyon kasi kahit ilang anak yung gawin sa isang pamilya, okay lang. Hindi katulad sa ibang bansa na meron silang batas na ganun. Sa isang pamilya, 1 hanggang 2 anak lang. Well, dito sa Philippines, hindi siya pa na isa sa batas. So, hindi siya yung opposite sex or same-sex marriage, ay hindi siya magpapabagal sa pagdagdag ng populasyon dito sa Pilipinas. Thank you for that wonderful answer, Mr. Yeah, Benedict Caneo. Thank Yes, you. thank you then. So I interviewed some about same-sex marriage, and since I can't record it, I can record a video call. They sent me a voice message about the topic that I'm asking for. So the first question I ask is, do you think same-sex couples make fit parents? Alright, for the first question, do same-sex make fit parents? Well, for me, anyone can be parents, but however, for same-sex, I don't really believe that they are fit, because time will come that if they are going to raise a child or as an adopted, I do believe that it would be a discrimination, because time will come if the child has his thinking. I think that kid will find a mother's care. Yes. And there are possibilities that there are many questions that the child may encounter, like, for example, who is your mom? Who is your mother? Who is your biological father? Alright, so the child will carry these burdens. The second question is, do you think same-sex couples should be legalized? Second question, do you think same-sex marriage should be legalized? Well, I think it should not be legalized. Because if we are going to follow the divine law, it's actually the man and the woman. But if we are going to embrace the same-sex marriage, I think it is a sinful way. It's just only the free will of the people that we have different perspective. There are people who are favor for this matter. But if you think you have a strong spiritual aspect, I do believe that you will understand that the man is only for the woman and the woman is only for the man. Third question is, what's wrong with two affirming people with same sex giving love and commitment to each other? Question, what could be wrong with two affirming people with same-sex love and commitment to each other? It's also right to love with the same sex, like you are treating him or her as a friend only, it's alright. But one thing that is really negative for the other people, if you are going to be a partner for a long time or a lifetime partner, it's really a sinful thing and it's not appropriate to the society, because we only have a man and a woman, as I have said a while ago. And what else I wanted to say is it is really a curse or an erroneous deed if they are doing sexual intercourse. It's really inappropriate. Okay, it's not a good thing. Although yes, you can have sex, but be sure that you are in a legal way, like you are married and you are man and woman. But for this thing, because when we say same sex, yes, it really exists nowadays, but we have to embrace them. We have to respect them as who they are, but we should not respect for what they are doing, because it's just only their own free will. So, ayun guys, napakinggan naman natin ang reaksyon at salubin ng ilan sa ating mga kababayan tungkol sa issue ng same-sex marriage.
ang iba sa kanila ay sumasang-ayon at ang iba naman ay hindi. Ikaw bilang isang mamayang Pilipino, sumasang-ayon ka ba sa issue ng same-sex marriage? Bago ko tapusin ang video nito, nais ko magpasalamat sa aking mga kagrupo na nag-conduct ng interview. Sila ay sina Miss Marieta Reyes, Miss Saira Dinero, at Miss Jonalyn Casalaya. Hanggang dito na lamang po. Salamat.